Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at tubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, narangal ka namin, inasama ka namin, pinagubuli ka namin, isasalamatan ka namin. Sa dakila mo ang kikapurihan, Panginoon, Hari ng langit, Diyos sa mga kapayapaan sa lahat, Panginoong Jesucristo na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod
sa kanan naman, maawa ka sa pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang sa Kristo. ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, Sa kadakilan ng Diyos Ama. Ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang kapistahan ni Apostol San Mateo, isang manunulat ng mabuting balita. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Aming tinutuwang ang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay pagindapatin mo maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpagpaumanhinan. Pagsumikita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa ati binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alleluia.
Sumaini po ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa isang paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw nito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations. At pagbati rin po kay Monsignor Rolly Castillo na nagdiriwang ho ng kaniyang ika-50 taon bilang pagkapari sa po siyang pari ng Diocese ng Lipa. Ngayon ho ay kapistahan ni San Mateo, isa hong apostol at isang manunulat, isang ebanghelista. Bakit nga ho ba si Mateo naging isang makasalanan? Dahil laang ho ba siya ay tax collector, makasalanan na kaagad? Sapagkat nung panahon ni Jesus, may mga tao ho na ayaw ho nilang makasama. Ayaw makahalubilo. Ayaw ma-associate. Ayaw ma-identify. At isa ho diyan si Mateo. Ating pangalan ay Levi. Makasalanan siya sapagkat bilang isang maniningil ng buwis, ay tinuturing ho siyang traidor. Sapagkat nasasakupan ang bansa noon ng mga Romano. Ikaw ba naman ay maniningil ng buwis sa iyong kababayan? Tapos tataasan mo pa, dodoblehin mo pa, at ikaw ay naglilingkod sa kalaban, sinong matutuwa sa iyo? Kaya yun marahil ang kasalanan ni Mateo. Kaya pag naisip nating taga-BIR, siguro iba din agad ang iniisip ninyo. Pero hindi naman ho lahat ganun ang mga nagtatrabaho dyan. May mga tapat din naman. Tatrabaho sa customs. Hindi naman ho lahat ang nagtatrabaho diyan ay corrupt. May mga matitino din naman. Ito si Mateo, iniiwasan talaga. Ay kaganda naman ho ng pangalan niya Matthew, na nangangahulugan ho na gift of Yahweh. Kaya sa may mga pangalang Mateo, yan ang ibig sabihin ng pangalan ninyo. Gift of Yahweh. Yung iba ay Matthew. Yung iba naman ay talagang Matthew naman talaga. Talitigit sa kanyang asawa, napaka-Matthew Nurin. Makain na rin pangalan ninyo yung asawa. Ano ho? Ito si Mateo, aba? Sabi lang ng ating Panginoon, sumunod ka sa akin.
Wala nang tanong-tanong. Wala nang pag-aalinlangan. Tumayo. Mismo. On the spot. Doon sa kanyang paningilan ng buwis. At siya'y sumunod kay Jesus. Di niya sinabi, ano bang mapapala ko pag ako'y sumunod sa inyo? Ano bang magaganansya ko dyan? Ano bang makukuha ko diyan? Wala na ho, mga pananalita si Mateo. Siya ho, ang maganda hong simbolismo dito yung kanyang pagtayo. Na nangangahulugan ng pagsunod kay Jesus. Tayo, oo ng oo. Hindi naman tayo natayo. Ano nga yung lingwahe natin ginagamit? Huwag ka naman paupo-upo. Sarap ng buhay mo, paupo-upo ka lang. Sabihin ay, parang wala kang ginagawa. Pero si Mateo, ay tumayo, tumindig. At sumunod kay Jesus. May paliwanag siya sa mga Pariseyo sapagkat siya'y nakikikain sa mga publikano na tinuturing na nilang mga makasalanan. Kumakain siya, kasama sila sa hapagkainan. At alam naman ho natin, yung mga kasakasalo natin sa pagkain ay siyempre yung ating mga kaibigan, yung ating kapamilya. Kami ng mga Pariseyo, bakit ka nakikisama sa mga makasalanan? Napakaganda ng sagot ni Jesus. Ano ang gusto ko? Awa, habag, hindi hain. Sino ba ang nangangailangan ng mga manggagamot? Hindi ba't ang may mga sakit? Kaya, pag ang Diyos na ho, ang gumalaw sa ating buhay, ay sigurado, 360 degrees ang ating pagbabago. Kaya ang tanong ko naman sa inyo, ay sino bang inyong sinusundan sa inyong buhay? Pwede sabihin ng ilan na yung karir, trabaho, yun ang kanilang sinusundan sa buhay. At yung iba naman, ang sinusundan sa buhay ay di kung ano yung hilig ng katawan, sugal, addiction. Yun ang kanilang sinusundan. Pero pag tayo ay sumunod kay Jesus, hindi ho tayo mapapariwara. Hindi ho tayo mapapahamak. Kaya nabigyan ng pagkakataon itong si Mateo na magbagong buhay at kinilala pa nga ho siya ng ating simbahan bilang isang apostol, isa sa mga apostol at isa hong magaling na manunulat. Kaya ating ang ebanghelyo ay kay San Mateo. Siya din ho ang sumulat nito. Kita niyo ho ang biyaya ng Diyos. Kaya ipag-asa pa na magbago. Nga lamang ho ay ingat-ingat din sa pagbabago. Ay nagbago nga. Ay sa palala naman, nagbago nga. Lalong napahamak ang buhay. Kaya kung may susundan sa ating buhay, ay pinakamaganda hong sundan natin si Jesus. At sigurado, hindi ho tayo mapapahamak. Tayo ho'y malalagay pa sa mabuti. At kapag si Jesus ang ating sinundan sa buhay, pagamat hindi naman nangangahulugan, nagiginhawa agad ang ating buhay, si Mateo naman, hindi rin kagad guminhawa ang buhay. Siya'y nagsakripisyo. Kaya nasunod kay Jesus, sigurado na kung malalim yung kanyang buhay pananampalataya, ay magiging matatag siya sa kanyang buhay. Tulad ho ninyo, araw-araw ay nasunod, na araw-araw ay nasimba, magiging matatag ang ating pananampalataya. Salamat kay San Mateo. Nagkaroon tayo ng isang mabuting halimbawa o isang huwaran upang tayo ay magkaroon din ng isang buhay na makahulugan. Kaya't kung si Jesus ang magsasabi sa atin, sumunod ka, sunod agad po tayo. Ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami
sa pangangailangan ng iba. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagpapanibago naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawan tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob, sa halip na mahikayat sa pangaakit ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Makapangyarihan Diyos, sa pamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel, na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Puri-puri ka, Diyos, sa malamig na sanlibutan mula sa lupa at mga paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay mo. Papuri-purihan po may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig na sanlibutan sa ipokaganda loob na itong aming may alay mula sa katas ng ubas at po ng paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-purihan po may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon to pagkain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong mawaing tunghayan ng sambayanan mo, na iyong inaaruga sa pananampalatayang tinuro ng mga apostol, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin Pasalamatan sa natin ang ating Panginoon Diyos. marapat ni siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa paging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubos para sa lahat, sa gabagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nangkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan ng tungnig ni mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid din naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni Poong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, Apostol San Mateo, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal, na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa pagpapatawad namin sa nagkakasala.
mo kami sa lahat. Hinihiling po namin kami, Edia, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalit po tayong lahat ng mga inanayan sa kaniyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakinabang namin sa galak ng katubusan, ni siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa Mananubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Ipagalo mong lagi naming tanggapin bilang pagkain. Siyang naparito pang tawagin ng mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal, nang ikasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin, Amang Banal, sa gintumong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Biningasik sa mabuting lupa, alalaong baga, bunga ay sagana. Batanggenyo man may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay umabong. Birhen ng kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin nyo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa pagagawad ng pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa panalangin ni San Mateo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siya magbunsod sa inyo para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya, ang kanilang mga panalangin magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng ating makapangyarihan Diyos, sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Jose, pagkakasi, inang